Kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po mga kabunyog, ang maganda dito mahaba-haba yung talakayan natin. Yung iba kasi ang gusto nila mahaba yung talakayan kasi pagpasok daw nila, attorney, pasok ako, patapos ka na. Na-late na naman daw sila. Pero dito dahil mahaba ang talakayan natin, hmm, maganda pong mag-subscribe na kayo at mag-follow dito. Ngayon, tatlong topics ang pag-uusapan natin. Una, pag-usapan natin to. Itong si Leandro Leveste na masyadong controversial ngayon. Kasi linalabas niya yung tinatawag niyang Cabral files daw. Bagamat hindi naman authenticated yan, yung Cabral files na yan. Kasi patay na nga si ano eh. Patay na si ang yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. So wala na ring mag authenticate niyan o talagang magsasabi kung yan nga bang files na yan nilalabas ngayon ni Leandro Libeste ay totoo. Ayaw din naman i-authenticate ng DPWH kasi sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, hindi niya naman nakita yung kumpletong files na yan. Anyway, um, ang tanong na ngayon, mapagkakatiwalaan ba talaga itong si Leandro Liveste? Kasi maganda naman na marami ang nagiging advocates laban sa korupsyon. Kailangan naman talagang lahat magtulong-tulong para labanan ng korupsyon. Maganda naman yung ginagawa ni Libeste na linalabas niya yung mga data na yan ng mga projects ng bawat kongresista sa bawat legislative districts, mga senador, mga officials ng gobyerno. Kaya lang, umaabot sa punto ngayon ng tanong, ano ba ang nagmo-motivate sa kanya? Ano bang agenda niya? Actually, parang na-obvious naman na ang agenda niya ay gusto niyang grandstanding. Gusto niyang makuha ang limelight na sa kanya nakatutok. Ang mainit ngayon na issue, anti-corruption eh. Namatay pa si Cabral. O di napakaganda ngang mag-ano ka, tawagin mo yung files na hawak mo na Cabral files, tapos ilabas mo ito. Oh. Yun ang nakukuha niya ngayon, atensyon. Alam naman natin ang kanyang ina na si Loren Ligarda, patapos na yan sa Senado. Patapos na yan sa Senado. Hmm? Uh, sa susunod na mga elections, magpapahinga na yan. So, syempre, ang ano din yan, yung anak niya, posibleng pumalit sa kanya bilang senador. Parang katulad nila Mark Villar sa Camille Villar. Pumalit kay Manny Villar sa Cynthia Villar. Si yung magkapatid na Cayetano, si Alan Peter at saka si Pia, pumalit yan doon sa kanilang ama. Si Kumpanyero Cayetano. Ang mga Estrada, nandiyan ngayon sila Jinggoy na at saka si Pero sa Ligarda, ang wala pang pumapalit. Ito yung posibleng ginugroom ni Loren na papalit sa kanya. Kaya lang kung papalit sa kanya yan sa Senado, kailangang makakreate siya ng sarili niyang pangalan. Hindi pwedeng dahil lang kay Loren. Ito na yon. Ang gandang entry niya ito ngayon. Kaya na-obvious ngayon na ang agenda niya ay grandstanding. Makakuha ng media mileage gamit yung issue ng anti-corruption at yung pagkamatay ni Cabral. Pero ang alam naman natin na itong si Leandro Leveste, DDS to, identified to na pro Duterte, pro Sara. Kaya ang ginagawa niya ngayon na mga yang sa tinatawag niyang Cabral files, talagang siraan ng administrasyon. Yun ang malinaw na agenda niya. Kaya nga ngayon siya yung bukang bibig ng mga DDS eh. Todo-todo ang suporta sa kanya ngayon ng mga DDS. At saka,
Malaki kasi ang utang na loob ni ano ni Leandro Libeste kay Digong. Noong July 2019, July 31, 2019, pinirmahan ni dating Presidente Duterte ang Republic Act number 11357. Itong Republic Act 11357, ito yung nagbigay ng prangkesa doon sa solar power na negosyo, corporation ni Leandro Libeste. Mahirap makakuha ng franchise, ha? At 25 years pa naman na franchise yan. Sa kanya binigay yung franchise ng pag-develop ng solar power. ha? Yung solar energy. Siya ang nakakuha ng prangkesa na yan. Sa kanya binigay yan. Hmm? Imagine niyo bigyan ka ng prangkesa ng 25 years para i-develop yung solar energy. Yung negosyo na yan. At ano yon, si Duterte ang pumirma niyan, Republic Act 11357. 25 years yan hanggang 2044. oh. Ngayon, biglang yumaman ngayon si ano diyan. Si Leandro Libeste, biglang yumaman. Sa katunayan, ngayon bininta niya na ang malaking shares ng solar power solar energy business, yung korporasyon niya na yan, bininta niya kay Manny Pangilinan ng Meralco. 34 billion ang halaga ng korporasyon na yan. Imagine niyo yan. mga kabunyog, mga kababayan. Sino ang sa kanya, nagpalaki sa kanyang negosyo na yan? Yung pagpayag ng administrasyon nung panahon ni Duterte, 2019, binigyan ng prangkesa yan. At ng panahon na yan, senadora ang kanyang ina. Kaya nagamit din yung pagiging senadora ni Loren Legarda para maraming kumontra diyan eh. Maraming kumontra diyan. Kaya lang siyempre dahil senadora si Loren Legarda at siyempre si Duterte din kailangan niya rin ang suporta ng mga senador. Yan yung kapalit niya. Kaya actually nung kumakalat nga yan sa social media, nung launching ng solar energy yung negosyo na yan ni Leandro Libeste, ang guest doon si Digong. At todo papuri siya kay Digong, kay Duterte sa speech ni Leandro Libeste. Kaya yan, naalala nyo nung iimbestigahan ni Loren Legarda yung Dolomite? Anong ginawa ni Leandro Libeste? Sinama si Loren Legarda doon sa Dolomite. Tapos, biglang nag-post si Leandro Libeste, naliwanagan na daw ang kanyang ina tungkol dyan sa Dolomite na yan. At pagdating sa Kongreso, sa Kamara, si Leandro Libeste ay nasa oposisyon. Kasamahan siya ng mga Duterte. Hanggang ngayon, Duterte. Kaya, ano nga yan eh, kasamahan ni Barsaga, yung kakasama yan. Yung anak ni Marcoleta na congressman din ng Sagip Party List. Yan ang mga magkakasama. Kaya, yan si Leandro Libeste ay DDS. Kaya yung ginagawa niya na yan, na Cabral files para siraan ng administrasyon dyan. Hindi niya naman pinapakita yung mga projects naman ng flood control at infrastructure projects, yung DPWH projects nung panahon ni Digong, hindi niya naman pinapakita. Hindi naman yun ang pinupukusan ni Leandro Libeste. Dito lang talaga siya nakapokus sa 2025 budget. Yan. Pero nung panahon ni Duterte, wala. Siyempre, alam na, ang talagang agenda niya ay siraan ng administrasyon. Hindi talaga siya totoong anti-corruption. Kasi pag totoo kang anti-corruption, wala kang anuhin. Lahat ng sangkot dapat managot. Panahon man ni Duterte o panahon ni PBBM. Dapat ganon. Pero ito hindi. Kasi paano niya naman titirahin ang nakaraang administrasyon ni Duterte? Napaboran siya niyan. Ang laking pabor. Imaginin mo, 34 billion na ang halaga ng kanyang negosyo ngayon na bininta kay Manny Pangilinan. Samantalang ng
ng ginawa niya yan, napakababa pa ng halaga ng negosyo niya na yan. Biglang lumobo ng nabigyan ng prangkesa noong July 31, 2019 sa pamamagitan ng isang batas, Republic Act 11357. Yun, kay Duterte yun, na pabor sa kanila. O ito mga kabunyog, mga kababayan, si Congressman Terry Ridon nag-comment na pwede daw imbestigahan ng Ethics Committee, pwede daw may mag-file ng ethics complaint laban kay Leandro Libeste, at ito daw, kapag final daw yan sa Ethics Committee ay pwede yang imbestigahan ng Ethics Committee ang tungkol sa yung unlawful, labag sa batas na pagkuha ni Leandro Libeste ng mga files ng DPWH, yung tinatawag ng Cabral files. Ayon kay Congressman Terry Ridon, mali, illegal, unlawful, hindi tamang gawi ng isang kongresista yung ginawa ni Leandro Libeste. Kaya dapat siyang parusahan ng Ethics Committee. Kung anumang parusa ang gawin sa kanya, isuspend o expel. O, yan ang sinabi ni Congressman Terry Ridon. Sabi naman ni Libeste, mabuti nga yan. Mabuti yan, kasuhan nyo ako dyan sa Ethics Committee. Filean nyo ako ng ethics complaint. Para, ayon sa kanya, ayon kay Leandro Libeste, ilabas niya ang mas marami pang mga impormasyon. Actually, mga kabunyog, mga kababayan, mali naman talaga yung ginagawa ni Libeste. Kaya lang, kapag kasi inano mo yan, kinasuhan mo yan, riniklamo mo yan ng ethics complaint, ay lalong papalakihin niya yan. Lalong lalaki ang issue niya yan, lalo siyang pag-uusapan. Yan naman ang gusto ni Libeste, pag-usapan siya. Kaya baka mas mas maging negative pa ang epekto niyang na yan, ethics complaint na yan. Bagamat marami na ang napipiste, ang tawag nga dito lipiste. Ang tawag na kay Libeste, lipiste, napipiste na. Kasi obvious na nag-grandstanding na gusto niya lang makakuha ng media mileage. So, obvious na eh. Kaya lang, kapag sinampahan mo yan ng ethics complaint, ay di lalong media mileage na naman yan sa kanya. At saka, ang niya dyan, ang lalabas dyan, ang papakita niya dyan, walang mali sa ginawa niya. Wala namang CCTV. Wala namang CCTV nung nangyari sa loob ng, ang sinasabi lang ng mga staff ni Cabral, pinersa daw si Yussi Cabral. Pero wala daw sila doon sa loob ng kwarto. Naririnig lang daw nila na parang maingay sa loob, nagtatalo. Kaya rin ito wala namang ebidensya. Mayroong picture nung nasugatan daw si Cabral. Pero yung talagang nakakita na sa nangyari sa loob, pwede talagang pinipilit ni Libeste na hingin kay Cabral yung files. Pero yung nakakita na pwersahan, wala. Kahit yung mga lumitaw sa TV na nagsasabing pwersahan, walang nakakita. Ang sinasabi nila, naririnig lang nila na may mga kalabog sa loob ng opisina. Wala ring CCTV doon. Ang pinapakita doon sa CCTV na nandun nga si Libeste, kinukuha yung files. Pero yung sinasabing talagang pwersahan, wala, hindi nakuna ng CCTV yun eh. Anyway, ang dito, ang problema kasi talaga pag finailan niya ng Ethics Committee, gusto talaga niya mag-usapan siya. Kung pwede araw-araw, di yan na ang mangyayari niya. Kaya yan palampasin na lang yan. Ang gawin yan sa Libeste na yan, wag nang pag-usapan. At para hindi na yan hindi na yan ini-interview ng media, ang maglabas na kasi nung file ni Cabral, ombudsman o kaya DPWH. Total may kopya na ang ombudsman nung file ni Cabral eh.
O di mag-joint press con ang ombudsman at saka DPWH, ilabas na nila. Pag sila nang naglabas noon, hindi na yan pag-uusapan si Libeste. Marami nang napipisti kaya ang tawag niya lipisti. Pero yung kasing paglalabas ng mga impormasyon na yan, kailangan naman talaga ng taong bayan yan. Kaya lang ang problema, itong tulad ni Libeste ang naglalabas na hindi reliable, hindi credible eh. May agendang sarili. Identified pa sa mga Duterte. Hindi naman totoong ang advocacy niya ay anti-corruption. Ang ano niyan, manira lang ng administrasyon. Yan ang lumilitaw. Pero yung paglalabas ng mga impormasyon na tungkol sa mga projects ng gobyerno, dapat naman talagang ilabas yan, malaman niya ng taong bayan. Ngayon, itong si Libeste ngayon ang naglalabas niyan, kaya nakakakuha ng atensyon. Pero kung para hindi na yan maging pag-usapan si Libeste, yung ombudsman may kopya na, tinon over na sa ombudsman yung mga files ni Cabral. Di ilabas na yan ng ombudsman at saka ng DPWH. Yan ang maganda, yan ang dapat gawin. Para matigil na yan si Libeste. Marami nang napipisti. Ngayon, para wag nang filean yan ng ethics complaint. Kasi lalo lang yan matutuwa. Parang yung pagong yan na parang yung pagong na sabi, itatapon kita sa tubig. Anong sabi ng pagong? Wag, mamamatay ako diyan. Tinapon sa tubig. Di tuwang-tuwa yung pagong. Gusto niya dun sa tubig eh. Parang ganyan din yan si Libeste. Kakasuhan mo sa ethics committee. Di din yan eh. Yun ang gusto niya eh. Tuloy-tuloy siyang pag-usapan. Kaya wag na lang. Ang gawin ng gobyerno na ang maglabas ng files na yan, yung totoo, yung authenticated. Dahil gusto rin niyang malaman ng taong bayan. Ito, si Senador Ping Lacson, nag-react na dito sa kasi nagsalita itong Secretary ng Presidential Communications Office, si Dave Gomez. Sabi ni Dave Gomez, hayaan nyo, pagpasok ng 2026, magkakaroon ng maraming aarestuhin. Medyo napundi na si Senador Ping Lacson eh. Nandiyan na naman kayo. Nandiyan na naman kayo ng mga aarestuhin na yan. Huwag na muna kayong magsalita nang hindi pa ninyo nasisiguro. Medyo napundi na si Ping Lacson eh. Kasi nga, itong si Dave Gomez, sekretary ito ng PCO. Ang sabi ni Dave Gomez, i-expect na daw na pagpasok ng 2026, maraming aarestuhin. Ito, sabi ni Senador Ping Lacson, now they say personalities will be jailed by New Year. Who will believe them if this promise goes unfulfilled? Yes, there have been some arrests, but the public wants to see big personalities punished. Yun na nga. Kasi sabi ni Dave Gomez, bumabawi kasi si Dave Gomez. Kasi nga, tinatanong yung nasaan na? Anong nangyari doon sa maraming magpapasko, malalaking isda sa kulungan? Wala. Wala namang nangyari. Ang naaresto lang naman si Diskaya. Pero yung mga congressman, senador, wala. Pero sabi ni Dave Gomez, kumpiyansa siyang mas maraming makukulong pagpasok ng bagong taon. Ngayon, diyan nag-react ngayon si Senador Ping Lacson. Sabi kung hindi sigurado, dapat hindi na lang nakakapagbitaw ng salita. Ngayon, sinasabi naman nila pagdating ng bagong taon, may makukulong. Sino pa bang paniniwala kung hindi natupad yung mga unang pangako? Yun. Kaya, medyo na if they are not sure, they should not make announcements. Yan yung advice ni Senador Ping Lacson. Kung hindi kayo sigurado, wag na kayong mangako. Yung mga unang sinabi nyo, magpapasko sa kulungan yung mga malalaking isda. Napako yung pangako. Tapos ngayon, mayroon na naman kayo pagpasok ng bagong taon. Marami daw makukulong. Sabi ni Senador Ping Lacson,
kung hindi nyo rin lang naman sigurado, wag na kayong mangako. Itong patapos na taon ng 2025, naghahayag ng grabing frustration itong si Senador Ping Lacson eh. Napo-frustrate kasi siya. Oh, halimbawa yung ah, investigasyon ng ICI, hindi naman inimbestigahan, sabi niya. Hindi naman naimbestigahan yung mga officials ng executive. Oh, sila Bersamin, sila Amina Pangandaman, yung dalawang Yusek, no? Hindi naman naimbestigahan ng hindi naman naimbestigahan ng ICI. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, ano bang nangyari diyan? Parang ang lumalabas selective eh. Ayon yan mismo kay Senador Ping Lacson na parang yung pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon parang selective. Ano yan? Yan yung nakita niyang observation. O tapos ngayon, ito na naman tungkol dito sa may makukulong daw. Nag-react na naman si Senador Ping Lacson. Sabi niya, nagre-react na nga ang taong bayan, dismayado na ang taong bayan diyan sa unang pinangako na maraming magpapasko sa kulungan, mga malalaking isda, senador, congressman, o bakit wala? Tapos ngayon, anunsyo na naman kayo na o yan, ang pinapatamaan niya diyan Malacanang sa kayong mga executive officials. Napipiko na si Senador Ping Lacson eh. Ano yan? Sabi niya, pagpasok ng 2026, iimbestigahan na ng executive ay ng Blue Ribbon Committee yung mga dating officials ng gabinete. Sabi ni Senador Ping Lacson, si Ulaybar, winarningan ni Lacson, papadalhan nila uli ng imbitasyon sa hearing ng Blue Ribbon. Pag hindi pa daw, ipapa-aresto niya daw yan si Ulaybar. Si Ulaybar, ano yan? Yusek. Nag-retire na yan ngayon. Identified yan kay Angara, kay Amina Pangandaman. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, pag hindi yan umattend, ipapa-aresto ko yan. Medyo mainit na ang dugo ni Senador Ping Lacson. Tapos ngayon, nagsalita pa itong Presidential Communications Office. Marami na daw makukulong pagpasok ng 2020. Sa halip na matuwa, nagalit si Senador Ping Lacson. Sabi niya, huwag na kayong magsalita ng ganyan. Siguraduhin nyo na muna. Kung hindi nyo sigurado, huwag kayong magsalita. Napapasama tuloy. Yan yung malinaw na sinabi ni Senador Ping Lacson. Anyway, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo.